topics, which is the mathematics and biological science and mathematics in engineering and technology. So, mathematics and biological science. Value mathematics is a rich fertile with open, challenging, and fascination problems in the areas of mathematical genetics, mathematical ecology, and etc. So, yung math daw po, ginagamit ito para sukatin at intindihin ang mga nangyayari sa ating living things. Gamit daw yung numbers, patterns, at graphs. Ina-explain din ito kung paano lumalaki, madami, at nabubuhay ang mga organism. Pinapalinaw nito ang mga observation sa ecology. So, sunflower seed arrangement. Ito po yung isa sa mga example namin, which is kasi yung sa Fibonacci numbers. Yung 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 5. Every number is sum of 2 before it. Kung nakikita niyo yung sa picture, may mga buto na nakaayos sa pabilog na spiral. May dalawang set yan, pakanan at pakaliwa. Pag binilang mo, karaniwang 34 sa isang gilid, 55 naman ang nasa kabila. Pareho silang Fibonacci numbers. So, quick explanation lang din dyan is, ginagamit ng nature itong number pattern para kasya lahat ng buto nang walang puwang o siksikan. Pantay-pantay silang makakakuha ng sikat ng araw at space para lumaki. Sabi nga, math makes the arrangement perfect and efficient. Discuss the real-life application of biomathematics. It means biology and science and mathematics. May tatlong pangunahin ang biomatics in real life. Una dito ang epidemiology, pangalawa, medicine, at pangatlo, ecology. So, sa una, epidemiology. Ito ay isang pag-aaral kung paano kabilis kumakalat ang isang sakit. Ginagamitan ito ng isang modelo na SIR. It means susceptible, infected, at recovered. Sa modelong ito ay nahati nila ang mga tao ayon sa kanilang kalagayan ukol sa sakit. Sa pamamagitan ng mathematical equation, natutukoy kung gaano kabilis kumalat ang sakit sa isang populasyon. Kailan ito abot sa pagdami at kung paano ito mapipigilan. Halimbawa, sa COVID-19, ginamit ang modelong ito para mahulaan kung gaano nga ba kabilis ang pagkalat ng COVID-19. Nakatulong din ito sa gobyerno kung paano sila magpalaganap ng patakaran tulad ng pagbabakuna, hindi paglabas ng bahay, at pagsuot ng face mask. Dahil dito, mas napoprotektahan ang kalusugan ng mga tao. Punta naman tayo sa pangalawa, ang medicine. Dito pinagsama ang mathematics at pharmacokinetics na pag-aaral kung paano gumagalaw at kumikilos ang gamot sa katawan ng tao. Sa pamamagitan ng mathematical model, natutukoy ng mga doktor kung paano at kadami ang dapat ibigay na dosage na gamot sa isang pasyente. Halimbawa, sa cancer, ginagamit ang mathematics upang malaman ang pinakamabisang dosage na gamot na makakapatay sa cancer cells ng isang pasyente. Nakakatulong ito upang maging ligtas, mas epektibo, at naaayon sa pangangailangan ng bawat pasyente ang paggamot. Ito naman tayo sa ecology, ang pangatlong pangunahing aplikasyon ng biomathematics. So, una, ano muna ang ecology? Ang ecology ay pag-aaral sa kapaligiran at iba't ibang uri ng organismo. Gumagamit ang biomathematics ng logistic growth equations upang mahulaan ang pagbabago ng populasyon ng hayop at mga halaman. Sinaalang-alang sa modelong ito ang mga salik tulad ng pagkain, pangangaso ng mga hayop at iba pang kondisyon sa kapaligiran tulad ng bagyo at mga hindi inaasahang pangyayari. Why it is matters. Ang biomathematics o pinagsamang biology and science and mathematics. Ang biomathematics ay nakakatulong sa paglutas ng problema sa totoong buhay. Pinapakita lang dito na ang mathematics ay hindi lang numbers.
kundi mahalaga din ito sa ating kalusugan, agham, at pangangalaga sa ating mundo. Mathematical use in biology science, mayroong statistic and probability. Dito, ang mga biological data or information ay laging may noise. Noise, it means pabago-bago ang resulta at detalye. Dito daw po, hindi pare-pero ang katawan ng isang tao o hayop kaya ginagamitan nito ng statistic. Halimbawa na nga lang po dito is yung pag-test ng mga gamot kung epektibo ba ito. At pag-compute kung anong katangian ang namamana ng isang anak sa kanilang magulang or sa ating mga genetics. Pangalawa, differential equations. Ginagamit ito upang sukatin ang mga bagay na nagbabago sa paglipas ng panahon. Halimbawa nga lang dito yung pagtansya kung paano o gaano kabilis sakalit ang isang sakit katulad nga lang ng COVID-19 na tinalakay natin sa medicine sa real life. Then, mathematical modeling. Gumagamit ng mga math formula para tignan ang mga totoong pangyayari sa ating kalikasan. Meron ditong two models. Isa is yung predator-prey models. Ito nagpapakita ng balanse sa pamagitan ng hayop na nangangaso katulad ng ala ng mga leon, tigre na kumakain ng mga usa at iba pang hayop na maliliit. Then, epidemic models. Dito yung pag-aaral kung paano kabilis kumalat ang isang sakit, katulad nga ng in-explain ko kanina, COVID-19. At kung paano ito napipigilan. The use of mathematics in engineering is very well known. It is considered to be the foundation of engineering. Engineering deals with surveying, leveling, designing, estimating, construction, or etc. In all this process, application of mathematics is very important. By the application of geometric principle to design and construction, the durability of things constructed can be increased. With its helps, result can be often be verified in engineering. So sa madaling salita po, sa engineering, mahalaga ang mathematics dahil ito ang ginagamit sa pagdidesign, pagsukat at paggawa ng mga buildings, tulay at iba pang project. Tinutulungan ito ang mga engineer na makuha ang tamang sukat at plano upang maging matibay at ligtas ang kanilang mga ginagawa. Sa madaling salita po, ang mathematics ang gabay ng mga engineer para masiguradong tama at maayos ang kanilang trabaho. Sa engineering and technology, meron po tayong tatlong example. Ito po ang mga linear algebra, discrete math, and numerical methods. Ang una po ay ang linear algebra. Ginagamit ito sa computer graphics, artificial intelligence, at paggawa ng mga design ng buildings. Tinutulungan ito ng mga engineer at programmer na gumagawa ng mas maayos at tamang mga sistema. Ang pangalawa naman po, ang discrete math. Mahalaga ito sa coding, paggawa ng algorithms at computer networks. Ito ang tumutulong para maging organized at mabilis ang pag-process ng information sa computer. And ang last naman po ay ang numerical methods. Ginagamit ito para masolusyonan ang mga mahihirap na equation na hindi kayang sagutin ng mano-mano. Nakakatulong ito sa pagkuha ng mas mabilis at mas eksaktong sagot gamit ang mga computer. Applied Physics Math. Ang Applied Physics Math ay ginagamit sa mechanics, fluid, dynamic, at electromagnetics. Mahalaga rito ang tamang computation para makagawa ng ligtas at maayos na technology. Calculus and Differential Equation. Ang calculus at differential equation ay ginagamit sa engineering para pag-aralan ang galaw, init at electrical circuits. Nakakatulong ito sa pag-compute at pag-predict ng kilos ng isang sistema. So, ang mathematics nga po, sabi nga dito, nakafocus siya sa understanding life and natural systems. Hindi ko na po explain kasi nakaspecify na po siya. And sa mathematics and engineering technology naman po, building and optimizing systems. Sa data naman, sa biological science, messy variable leads statistics. And sa engineering technology, clean, precise, needs exact values. It's yung main tools naman. Stats, probability, modeling, bioinformatics, calculus, linear algebra, discrete math, numerical methods, and yung type na ito is this is likely what will happen sa biological science kasi nga based on kung ano
nasa paligid natin siya. So, hindi natin minsan malalaman. So, hinuhulaan na lang natin sa paraang paggamit ng math. So, sa engineering technology na po, this is the exact answer and design. Bakit? Kasi po, sabi nga dito, nagbi-build tayo. Tayo mismo yung gumagawa nito. So, tayo yung sagot para maayos yun, yung bagay na yun.